Morning sa ating lahat mga kaibigan. Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ang araw na to ngayon mga kaibigan, ang araw na to ay medyo maulan po. At saka linagyan ko ng mga kaibigan dito sa taas po ng towel para lang tayo makagawa ng content po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, shout out muna tayo kay Rodel Medeldia, Tis Mini Asado Taste, Michael MRM Boots, Gludim Cabaluna. Ito pa lang si Michael MRM Boots mga kaibigan. MRM Boots ay bumili tayo ng yung parang leader na pang sa tari mga kaibigan, pero hindi pa ko marunong. Binigyan na pinasindan niya ako ng mga video po. Maraming salamat po pre. At saka kailangan ko yung pag-aralan po para marunong tayo magtari. At saka kung sino man yung gustong bumili, napakaganda po yung niya mga kaibigan, yung parang leader. Akala ko mga kaibigan leader lang, di nakapurma talaga siya dun sa paa. Interested, just contact. Lagay ko dito yung Facebook niya po. At saka maraming salamat sa iyo pre, kasi talagang pinasend mo yung mga video mo. At saka huwag kang mag-alala kasi talagang pag-aralan natin yan through your kay Balong kaibigan. Kaya sa atin dito ay bago tayo mag-umpisa ay nag-shoutout na pala pa tayo kaibigan. Itong pag-usapan natin ay itong tungkol sa huwag kang papayag na hagisan lang yung manok na nakatali. Kung ikaw ay bumili ng manok ng kaibigan ba, kung ikaw ay bumili, gusto mong bumili, tapos yung manok mo na nagustuhan mo, nakatali, itsahan po para makita mo yung palo. Huwag mga kaibigan, huwag kang papayag na ganun po. Ay talagang kunin mo sa tali mga kaibigan, saka i-spar mo. Kasi ang manok na nakatali mga kaibigan, grabe ang mga palo po. Hindi ko lang alam kung bakit po. Kasi dati pa, sabi ng kaibigan ko noon, pag bumili ka dyan sa kasi namimili ka namin ng manok dati mga kaibigan doon sa Aurora, sa Mugarin Sur. Yung Aurora mga kaibigan, yan po ay isang town. Parang lang medyo, sa Mugarin Sur siya mga kaibigan, medyo unahan lang ng Mulabi City, Mulabi sa Mugarin Sur. Parang sa unahan lang po doon mga kaibigan, Aurora. At saka yung Aurora na lugar mga kaibigan, ayan dami pong nag-alaga ng mga manok. Ayan, doon kami. Pag bumili kami doon mga kaibigan, nagtaka, sabi ng kaibigan ko, tingnan mo, diba, itsahan yung manok, hagisan ng manok yung nakatali. Kasi mga kaibigan pala, yung manok pala, pag hinagisan yan mga kaibigan, lumalabas yung mga malalakas na palo po. Totoo yan. Kung nakatali ang manok mga kaibigan, grabe kumawalo po kayo, kumatras po, grabe talaga mag-ayag po. Kaya, yun, doon mga kaibigan, talagang naanuhan ko po na pagtanto ko na yung manok na yun pala, yung manok na itsahan o hagisan ng manok, lumalakas ang mga palo po. Kaya ako, nung tayo naman ay bumili sa ibang manukan, ay hindi ko talaga mga kaibigan, yung nandun lang sa court, tapos hagisan ng manok, ay talagang tanggalin ko po sa kanyang yung kinilalagyan. At saka talagang formal lalagyan natin ng gloves, ganun, para makita mo talagang totoong palo ng isang manok mga kaibigan. Magtaka ka sa pagkita mo dun sa area na binilhan mo, grabe ang mga palo mga kaibigan, talagang piti-piti, grabe pumalo talaga. Pero pagdating nyo sa inyo, i-spar mo ulit, naku, magtaka ka mga kaibigan, ba't hindi siya ganun kalakas nung kaya ganun mga kaibigan, totoo pala yun. Kaya nung tayo'y bumili naman sa ibang mga manukan po, ay talagang kunin natin dun sa yung sa kanilang talian para makita mo talaga yung totoong palo ng isang manok. Kasi ang manok naman mga kaibigan, ay maniguro yan kasi pag bira niya mga kaibigan, talagang hindi siya talagang pumapalo na lang po. Kung anong dapat gawin, talagang pumapalo po. Kung may kiskis, talagang piti-piti yung mga palo mga kaibigan. Yung mga lumalagitik talaga na palo kasi takot yung manok hindi siya mga kaibigan, hindi siya makaliso, hindi siya makailag. Kaya yung mahigpit na yung talagang pumapalo ng malakas po. Kaya ganun siguro. Kaya sa atin kaibigan, ito ay tip lang kasi lalo na pag malayo tayo na bumili tayo sa manok, alangan naman paglabas mo,
pagbalik mo, ikaw nagpili dyan, tapos ibalik mo ron, nako, nakakahiya naman sa may-ari mga kaibigan. Ikaw ang pumili, ikaw ang nag-pick dun sa manok, tapos ibalik mo kasi medyo walang palo ang manok. Nako, kung ako mga kaibigan, kung nakuha ko na yung manok, nalabas ko na sa farm, or nailabas ko na kahit mga backyard po, ito lang, hindi ko na ibalik yun mga kaibigan. Kasi, may word of honor tayo na pangit naman yung dinala mo na, kinabukasan, isauli mo. Kasi walang palo, ikaw nagpili doon. Kaya, ito naman sa mga buyer mga kaibigan, talagang sipatin niyo po. At saka kung ang may-ari, hindi siya marunong bumigay o hindi siya marunong magbigay ng mga manok, sabihin niya, kayo ang nagpili. Talagang wala ho kayong laban doon, kaibigan. Kaya, bago kayo umalis sa, sa manukan ng isang binilahan nyo, siguraduhin na yung manok na talagang gusto mo po. Katulad yung sa akin, mga kaibigan, may bumibili sa akin, doon pa ako sa kabila. Binili niya mga kaibigan kasi malapa ng katawan. Sinabi ko sa kanya na itong isa na lang kasi yung manok na yan, bata pa, kulang pa sa palo. Isabi niya, hindi ito kulang kasi malaki. Malaki ang katawan daw. Pinabayaan ko lang mga kaibigan, pero sabi ko na talagang hindi ko na yan tatanggapin kung okay lang daw. Pinabukasan mga kaibigan, kinuha pa yung palong, tapos kinurtihan pa yung dito sa puwitan. Ibinalik sa akin mga kinaumagahan sa hapon. Nako. Pero ayaw naman ay medyo maano tayo mga kaibigan ako madali lang ho ako mga kaibigan, maka-consider po na siguro lagyan ko siya ng dahilan mga kaibigan, siguro bago pa ito or siguro basta mga kaibigan, kasi ayaw ko ng mga yung mga toxic na mga dinanggap ko mga kaibigan. Binalik ko yung pira niya. Sabi niya, wag na daw ibalik kasi magpili na lang daw siya sa hindi ko na pinayagan po kasi baka na naman sunod araw ibalik na naman. Kaya sinabi ko sa kanya na wag na. Binalik ko yung pira. Meron ako, inaano ko siya sa kaibigan ka. May kaibigan ako doon. Magagaling din ang mga manok. Doon siya nagkuha ng kaibigan. Kasi pag pinayagan mo yun na magkuha siya ng iba, pag nakita na naman niya doon na hindi maayos, ibalik naman sa iyo pag kung nakakaano yun mga kaibigan, nakaka-discourage. Binasingan mga kaibigan, kinunan ng palong, tapos kinurtihan pa yung sa puwitan ng mga balahibo po. Pangit naman yun sa akin mga kaibigan, kahit ano pang diferensya dyan, basta nailabas ko na, talagang hindi ko na ibalik yun. Kasi may tayo may tayo sa sarili natin mga kaibigan. Kaya itong sa atin, ito ay tip o paalala na pag ang manok mga kaibigan, bumili ka ng isang manok sa isang manukan, huwag mong itsakan ng manok mga kaibigan na nakatali lang yung bilhin mo po, kasi yung mga ganun mga kaibigan, talagang malakas pumalo yun. Ang gawin mo dyan mga kaibigan, kunin mo doon sa talian, tapos ibitaw mo, huwag yung nakatali yung bilhin mo. Nako, baka magsisi ka pagdating mo sa inyo, wala palang mga palo. Kaya ganun mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ang ating may share sa araw na to. Talagang tayo isang magmamano kaibigan na tumutulong sa ating mga kapwa sa bungiro sa mga bagay na medyo about sa breeding or sa conditioning. Pero ito'y hindi kayo inobliga nga sundin. Inilahad lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dito sa manuka natin mga kaibigan. Ito'y pwede pakinggan lang o pwedeng sundin naman, pwedeng hindi. Nasa sa inyo lang po mga kaibigan. Pero itong sa atin ay inalahad lang natin yung experience natin bilang isang magmamano po. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.